hanggang nag-section sergeant. Marami experience. Isa-isahin natin siguro. Alam naman ng mga CO ko yun. Alam ng mga CO ko yun. Pero, Ang pinaka hindi ko makalimutan, dalawa eh. Kasi yun yung time na yung grupo namin is nagkaroon kami ng words. Una, alam mo yun, lalo-lalo ngayon nasa school ako. Lahat ng nangyayari sa akin na experience ko nung training, na experience din namin sa field. Yun. Yung firefight SOP na yan, na tinuturo dito sa school, yan talaga ang kadalasang na-engage namin sa field during combat operation. Ngayon, ang pinaka ay dalawa. Dalawa talaga ang pinaka-worst doon na yung noong March 15, 2015, 21:1500 ng gabi na yung ang nangyari kasi doon, ang briefing sa amin, nag-issue warning order sa amin si Sir Lacson na by 1200 darating yung vehicle na mag-pick up sa amin. Sa area ng Surigao. Doon, ang batalyon kasi namin noon ay nasa St. Christine, Lianga, Surigao. And then, nung time na yun, so nag-issue ng warning order sa amin si Sir Lacson. Sabi na, ganito, prepare. Yun, mga NPA yung kinukonfront namin. Ngayon, ang nangyari, ang warning order ay ganito. Okay, prepare tayo. Kasi by 1200 darating yung mag-pick up sa atin. Dadalhin tayo sa brigade, din doon na yung pinaka-final briefing and then move na tayo to LDLC. Ang nangyari, alas 3 pa lang ng hapon, nandyan na yung sasakyan. And then, ang akala ko na after pa ng 1200 at 2400 ng gabi mag-move, nagiging napaaga. So, around 20:30 na kami, nagdadasal na kami and then nagmo-move. Nung pag-move, ayun na. Merong biglang nakaramdam na ako noon kasi nung nagsasalmo pa lang, hindi ko na maintindihan yung naririnig ko ng salmo. Ayun. Tapos si Sir Sanchez sabi niya, pagkatapos sabi niya, pakiayos nga yung vest ko at saka plate kasi first time ko nito. Parang tabingi man. So, nag-tap ako sa kanya na 3 pieces. Tapos, itinap ko rin sa haligi yung sa motor pool. Ngayon, ang nangyari, nag-move na kami. So, nung nag-move na kami, naidlip ako konti. Paggising ko, biglang may nagsirbato na 2 motorsiklo. Kasi yung dinaanan namin, i-cross namin yung paliko-liko na daan dyan sa Los Arcos papuntang Prosperidad. Tinawag ko sa radyo, huwag niyong pa-overtaken yan. Pero naka-overtake. Maya-maya, around 2 minutes, ayun na, lagapak na sa harap. Nangyari yung vehicular ambush nung oras na yun. Hindi ko alam kasi na mayroon na palang natumba na isang vehicle. Ngayon, itong si driver namin, si Sergeant Carcueva, na akumpanyad ko rin dati sa Ford Company, tapos siya na yung naging driver sa 2nd Battalion. Magaling ba? Idinikit agad niya sa parapit yung vehicle, pinatay niya yung ilaw kasi nakapag-training sila doon. Nung nandun kami sa Basilan way back 2007, regarding yung, tawag niyan, yung defensive driving. Yan. Dinikit niya. Nakita ko ngayon yung mga muscle nang nag-ambo sa amin, parang Christmas light ba? High ground sila. Ngayon, wala na akong ibang nasabi. Totoo talaga to. Sabi ko, ito na yung, gawin na natin yung tinuturo sa school. Yun na. Itong, nung pagsabi kong gano'n, lumagapak yung 2 IED sa amin. Nung lumagapak, parang tinirador yung mga ko. Yun pala, na-find out ko, mga maliliit lang na buti lang buhangin. Ang inisip ko, sabi ko, Lord, patay na yata ako. Ginising ako ngayon ni Sergeant Sotelo. Inambos tayo. Ganun ba? Doon na. Sabi ko kay Imbudo, dapa kayo dyan kasi no choice na. Dapa kayo sarap kami na magpaputok. Sila din nagpaputok. 2 na kami. Ngayon nagpaputok. Ako nakatayo lang ko doon sa siding, ganyan. Puputok kayo, replyan nyo. Kasi kung hindi tayo mag-reply, kawawa tayo dito. Nakikita ko ngayon yung parapit na doon kasi may parang reserve bullet na tumama doon. Hindi makakarating yung bala nila kasi hanggang sa parapit. Kasi ito yung parapit, dito yung vehicle. Dito man ako banda, sa far side man ako. Yung sa near side sila Imbudo. Kaya pala maganyan-ganyan sa kamay si Imbudo kasi wasak na pala yung handguard niya. Natamaan na pala pero sa katawan ng tropa wala.
Yun. Reply kami ng reply hanggang nakarating kami sa baba. Hindi ko, yung pangalawa palang vehicle, kasi una man sa Sir Lacson, pangalawa, yung platon nila, yung kabats ko nagdala sa platon sergeant siya doon. Natumba na pala. Ako, last na vehicle man. Hindi namin alam na may natumba na. Ang isa doon na ano, si Sergeant De La Cruz dito. Naipit lang siya sa vehicle na natumba. Dito. Tapos yung isang private namin, si Fernandez, PFC, Private Fernandez. Yung nurse namin, nurse yun eh. Natamaan siya dito, pero na-first aid pa niya ang sarili niya. Oo. Pero, yun nga, pagdating sa ano, is lost blood na. Kasi ang tagal namin na-recover. Kasi kiniklear pa namin yung taas. Anong oras yun? Alas 9:15, kung di ako nagkamali, alas 9:15 ng gabi. So, gabi ang hirap. Gabi. Gabi nangyayari. Yun yung vehicular ambush na naalala ko. Pero sa awa ng Panginoon, yung dalawang vehicle na magkasunod, walang galos yun. Dalawang IED ang naramdaman ko talaga yung shockwave ng ano ba ng ano. Dito may nakuha akong dalawang buhangin dito. Yung hindi ko na lang makuha ito. Kaya nga ito yung doon ang dahilan na parang hindi na ano yung mata ko kaya gumagamit ako ng eyeglass. Yung pangyayaring yun. And then yung pangalawa, yung mission naman namin. Kumusta ang tropa maliban sa kay Sergeant De La Cruz dati? Yun, nakababa kami. Pero hindi namin kasi alam na may natumba na. Nung nag-continue firefight na, doon namin nalaman na yung isang vehicle natumba na doon. Tinawag ni Benitez, yung kabats ko. Yun. Ngayon, narinig pa nga namin yung sigaw doon ng mga NPA na sumuko na kayo. Barilang ang tuyo. Sinabi ni Benitez, sige, surrender namin, dool mo dire. Di po mo dool. Kaya pag atim nilang dool, buwag-wagaw man po nila Benitez. Hanggang nakadikit din kami. And then mabilis din yung reinforcement ng 5th Company. Ang 5th Company na yung nag-ano doon. Doon nila nagpupurso doon. Sa taas doon, sa pisto namin sa baba. Doon na sila. Gabi, inakyat ng 5th Company yan. Recover nila doon yung ibang mga gamit ng kalaban. Pati alam ko may cellphone pang naiwan doon ng kalaban na kuha nila. Mahirap kung siguro guidance ng Lord na hindi talaga ganun yung malaking pinsala. Kasi natsambahan lang talaga na doon yung malaking IED humampas sa isang vehicle. Natsambahan lang yun. Kasi kung hindi tuloy-tuloy yun, hindi yun Pero yung isang vehicle, walang wala, 3 vehicle namin, wala. Yung pangalawa lang. Wala. Kahit na kahit natumba. ang yung natumba, yung may naipit. Oo, yun yung namatay. Dahil naipit. Ayun. So, yun. Purso yung 5th Company. Sila ang nag-support sa amin. Pero matagal din nagiging palitan. Tumatagal din halos, na-clear talaga namin hanggang pati yung ni-recover namin yung sasakyan. Hindi namin iniwanan yun. Habang umaangat yung 5th Company, ni-recover din namin sila Benitez. Ako mismo, team ko, din ako, section ko, ang nag-recover sa kanila doon. Ikaw pa yung team leader doon? Ako yung section sergeant doon, ang kasama kong platoon leader doon si Sir Sanchez. So, paano mo yung nakontrol yung sa gitna ng kasi na yun kumbaga kung hindi mo Yun, nanatili ang command and control, nanatili kaming yung sitwasyon ay kinakailangan ma-dominate pa rin namin yung situation. Kailangan namin i-dominate. Kumbaga, ang ranger kasi kapag ganyang bagay, sa umpisa lang yung parang nakukul, pero pagka nag-umpisa na talaga yung niyan, nanggigigil na rin yan. Lalong-lalo ako mismo, kahit ako, pag may ma-wounded nga, nanggigigil na ako niyan. Ilang bisis na, apat, ayos na yan. Kasi kung hindi natin gagawin ito, walang mangyayari. Kaya kailangan mamagnet. Yung attitude ng isang, kung ikaw yung senior NCO, you always set an example. Kasi kung hindi, makikita mo talaga ang trupa. Makikita mo talaga ang trupa na parang ayaw mo, pero pakitaan ang gilas ng mga senior yan. Ay, magnet yan lahat. Kasi ang mga trupa, ang mga KC ang tinitingnan eh. Mga kilider ang tinitingnan yan. Kaya ako, yan si Parumbong, si Alexander Parumbong. Mula team, private yan sa team ko, section hanggang platoon, kasama ko yan. Si Parumbong, si Alexander Parumbong. Yan yung pinaka na-experience ko nang nangyayari na dito na ako sa school ngayon, lagi kong iniremind yung mga estudyante. Huwag tayong ma-confuse. Laging violente tayo mag-isip para hindi tayo makukonfuse sa magiging desisyon natin. Palagi nating
i-overcome yung rest at saka pressure. The psychological state of how to control and dominate the situation if scenarios and event that might happen during our combat operation. Yun laging pina-inculcate ko sa kanila. Ini-inject na kinakailangan sundalo tayo, violente tayo mag-isip ng mga discarded pamamaraan para hindi tayo yung maisahan ng kalaban. Kasi kung hindi tayo magmo-motivate, maaaring makukonfuse na lahat. Kinakailangan ipakita, kung kiinsin ka, you always set an example for your subordinate to follow. Subordinate. Kailangan talaga. Kinakailangan talaga yung decision, kahit KNCO ka lang, kailangan buo ang decision mo. Mag-suggest ka at mag-recommend. Pakinggan naman tayo ng mga leader natin. Pangalawa, yung sa Surigao, ganun din. Ano yung nangyari? Ang nangyari naman sa Surigao, 2 beses na yun. Itong grupo ni Master, way back 2012. Hindi ako 2012, yung nangyari kay Master ni Minso noon. So, pagdating namin sa 36 IB briefing na, ganito ang movement. Hanggang na-cross namin yung Black Quarry, which is doon, alam ko, doon na-enkwentro din yung 6 company. Saka, yung kumpanya ng 2nd Battalion, lahat. Lagi na-enkwentro dyan sa lugar na yan. PF 6, palit-palitan kami niyan noon. PF 6, 4th Company, palit-palitan sa lugar ng Surigao na yan. Noong 2012, kasi, ang briefing na kailangan i-operate natin to para after ng operation na yun, magkakaroon na ng sumo. So, yun na. So, December 11, move na. December 10, briefing na kami, din movement. December 11, naka-harbor pa kami doon sa, nakalimutan ko yung hill na yun, pero vicinity pa rin siya ng Black Quarry. Siguro mga 3 clicks doon sa Black Quarry na yun. Mga 3 clicks doon na kami nag-harbor. Along the way, sa pag-harbor namin doon, may na-observe na ako na parang may wire dito. Ano kaya ito? Ginaganyan-ganyan ko. Uy, putol. Pero putol. Putol siya. Sinabihan ko sila Master Mugot, kasi doon pa sila Master Mugot, sila Master Maramba, si XO namin, si Sir Di Guzman. Ayan. So, isang platon kami doon. Kinaumagahan, madaling araw, pero tactical kami doon. Tahimik talaga kay, siyempre, bago lang na-enkwentro yung taga 36. Choke point, hiwalay kami. Mga araw, alas 8 ng umaga, hiwalay kami. Ang platon sergeant ko ngayon, si Master Mugot. Hiwalay kami. Si Master Ventura, yung unang na-encounter. Yung junction sa choke point na yun, na doon kami maghiwalay, kanan sila, kaliwa kami. Kasi yun yung access sa choke point namin. Control measure, choke point, doon kami maghiwalay. Nakalakad lang ng mga 10 minutes sila. Kami dito din sa baba lang. So, sa choke point, nasa 100 meters pa lang kami na-move namin. Kasi nag-rewater kami. Lumot. Sa lumot. Isang kaalaman na naman, dahil lumot, pinutol yung 1.5, tinusok, lumabas yung tubig, naka-produce kami ng tubig. Dagdag kaalaman yun. Habang ginagawa namin yun, na-enkwentro bigla si Master Ventura. Grupo lang, Labinitis. Sila Binitis na naman. Kwento na naman sila. Mainit ng kabats ko si Binitis eh. Sila talaga yung laging mauna. Ayan. Nung na-enkwentro sila, reinforce kami. Kasi naging plato na naman kami ulit. Oo. Supporting distance lang eh. Halos mga 75 meters lang dinalakad nila eh. Yung mga tubig nyo noon. May iniwanan na muna namin. Pero yung mga backpack, dala-dala. Hanggang nakapag-reinforce kami. Yung kalaban kasi sa Surigao, 2, 3, 4, yun lang may enkwentro mo eh. Yung sinasabi nilang git-git, yung nanggigit-git. Actually, yan yung mga reckoning forces ng kalaban na gumagala sa mobility corridor nila. Tumonitor kung may sundalo o wala. At yun yung nang i-impede ng movement natin para makukompromise yung buong operation natin. Kasi pag once may na-enkwentro yan, alam na, lalayo na yung main body niyan. Ayun, that time, wala pang yun. Wala pang, hindi pa nagmumove ang, anong class yung body. Body company kami sa class at saka sa sniper, that time. Yung test mission lang. Pero, ibang box sila. Ibang box din sa amin. Ngayon, ang pangyayari, so yun na. Wala ngayon sila, Master ni Minso. Si Master ni Minso, sa Platon Sergeant, sila yung unang na-engage. So, nagli-link up kami. So, sabi si Sir Siso na the time yung namin eh. Yung CO namin. Tapos, yung IXO namin noon, si Sir Lacson.
Pero si Sir Lacson yung overall ano kasi ano yata si Sir Sunon. Ngayon, kinaumagahan, ano na, nagtawag ulit na ganito, wag daw munang sabi, okay, buo muna kayo, kukunin nyo ito. Kasi ang info pala, nag-regroup ang kalaban. Ang info. Ngayon, pagbaba namin, di bumaba kami, mga alas 6, baba na kami. Pagdating sa creek, may creek dito. Kami, kay section namin, pangalawa, yung unang section, kinamaster ni Minso. May na-observe na pala sila dong mga indication. Sabi ko, kay Sir Di Guzman, at kay Master Mugot, Sir, ano, meron dyan sa ano? Kasi yung hawak ko, pinakabuntot. Dream team. Oo. Anong meron? Bakit? Ang tagal. Merong ano, indication. Sige. So, umakyat konti yung isang section. Umakyat payong-payong kami. Nung nag-hold sila doon, ang narinig ko na lang 3 putok. Pok. Yun na. Hindi ko napansin na hinila ko agad yung ano ko. Hinila ko agad yung 4 kami. Yung kayong 3, guardian sa likod. Ayun na. Observe kami. May monitor man sa radyo. Nung sinabi na unang putok walang reply. Ang sinabi, si Master Minso, yun lang ang narinig ko sa radyo. Nag-alala na agad ako. Kaya umabanti ako, dinala ko yung lead scout, ano ko. Tapos iniwan ko yung 3. Real kayo, huwag kayong balikan ko kayo. Sabi ko. Sabi ni Master Mugot, Free, huwag mo na kayo, putok dyan. Dikitan ko. Hinila ko si Parumpong. Parumpong, dito ka. Para pagbalik ko, nandyan ka kagad. Hinila ko na yung lead scout guy. 3 na lang kami dumikit doon. Siyempre, may creek. Pero, yung creek maliit lang. Mga 2 meters. Pero buhay. Hindi pa determine. Ngayon, mabanti. Nakita ko yung gunner. Yung kabats ko, si Patangan ng leading doon eh. Nakita ko, anong sitwasyon? Ang reply niya, si Master Minso, bakit? Nakita ko yung gunner yung isa, si Sergeant Andrino, saka yung lead scout nila si Sergeant Manalad. Ano nga sasakyan? Wala. Nang babante. Putok niyo! Ang putok nila, reply. Nakita ko talaga. Sabi ko, hindi ganyan magputok. Ganito. Kinuha ko yung ano, nagpalitan na kami ng baril. Kasi alam ko na. Kahit hindi nila sinabi, alam ko na. Yung sinabi nila na si Master Dimenso, nakaramdam na ako. Oh. Ganito yan, sabi ko. Nandiyan si Alexander. Si Alexander, bigla ko sinabihan. Tim, si Master Dimenso. May visual ka ba? Meron. Tapos sabay sigaw ni Parumpong na, may tumakbo na ka pula, barilin mo Parumpong. Sabi ko, binaril niya. Kabanti ako doon. Hinila ko na sila. Hinila ko na talaga sila. Kung hinila ko na sila, abanti tayo. Akin na yung baril ko, kunin mo itong 60. Sama ka. Hindi ako sinamahan. Halika. Di abanti ako. Nagmalfunction baril ko. Hinila ko si Purmaran. Radyoman si Purmaran eh. Kaya ang baril mo. Ayaw na ibigay. O sige, kunin mo yung, ikaw nang magabanti. Kina yan. Ang dumikit sa akin, Master Mugot, Limaw. Nandiyan si Limaw ngayon eh. Si Master Mugot, si Limaw. 4 kami. Tsaka si yung sniper, Randy. Kalimutan. Liboon. Yan, yung nanalo nung unang raffle ng baril. Yan. 4 kami. Pinursige talaga namin. Pinursige namin. Nung unang andana pa lang, nung nagpursige kami, ano ang narinig ko? Whistle ng kalaban. Whistle. Ganyan ko, 4 na tayo. Abanti, kunin natin yung parapit. Putok pa rin kami ng putok, pero nagwi-whistle na sila. Di ko alam kung ano ibig sabihin ng whistle na yun. Pero nung hanggang dikit, hinila na namin sila. Alam mo yung tropa, pag may umabanti, dahan-dahan naman yung bubuntot din. Buntot na rin sila ng buntot. Pangatlong andana, doon ko na-realize na pag ganyan ko, ayan, kaluwang. Pero wala ng kalaban. Yun palang whistle na yun na pala yung hudyat na kaluwang. Para kaming nag-hamburger hill ba, yung gano'n na terrain. Kaluwang, doon na ako kinabahan. Kaya nagpuno, hindi na kagaya nung unang handa na nga, kasi maliit lang, para mga
mga spar lang na maliliit. Doon ako kaluwang. Ang inisip ko, di na pa, ganyan ako yung nag-observe. Tawag, putukan nyo yung sa baba, sa kaliwa, putukan nyo. Kasi may nakita kong traces na may mga trackings doon eh. Eh, nakaganyan na rin kami. Pinilit namin yung draw yung spar na nakaganyan kami. Pinilit na talaga namin. Kasi kung hindi, baka wala. Pinilit namin, putok yan habang dahan-dahan lang talaga. Hindi na namin nilubayan kasi kung lulubayan namin yun, baka pupurma sila. Yun ang nasa isip ko. Kaya, yun. Hanggang yun, yung nandoon para yung pinakapatag pala ng kambo nila. Nung pagganyan ko, napaganyan ako eh. Alaw, ang dami. Daming Yun. Doon ko na-realize, pambira. Pinipilit ko na ganito. Sus. Pero yun pala yun, yung whistle na yun. Doon ako ano kaya yung whistle na yun? Pati yung trupa, napaganyan kung saan yung tatlong whistle eh. Dito naman sa kabila. Yung Ganyan ba? whistle lang talaga. Whistle. Yung ginagamit mo. Oo. Anong kuman yun? Di ko alam kung anong kuman yun sa kalaw. Yung lahat ng marami akong na-encuentro sa mga NPA. Pero yun lang yung na-feel ko na yung nagwi-whistle talaga. Ano yun? Pero pinuntahan. Maya-maya, biglang nagapak. Tawag ako sa TCP. Wala, bakit may pumutok na kanyon? Hindi kami nag-request ng Direct. walang sumasagot. Maya may tumawag sa amin. Nakalimutan. Ang call kasi namin pag ginagamit sa kumpanya, Cyclone. Yung mga call sign ng mga kuwan. Ang sabi niya, rescue sa amin dito. Ito yung Gulf Charlie namin. Yun pala yung scout platoon ng 36. Yung inuupuan pala namin nung gabi, hindi man nila access yun. Bakit napasok sila doon? Kaya nagtaka ako. Sabi ko, na-encuentro din kami. May casualty kami. Sabi ko. Sa ako na lang sumugot kasi narinig ko yung buses. Parang ano ba? Nakikiano talaga. Yun ang pangyayari. Ano yung pumutok pala? IED, doon mismo sa yung unang Harbor niyo? unang harbor namin. Yung nakita ko na Oo. Pero hinila ko man yun, putol ba? Sinabi ko sa may wire dito. Ginaganyan namin yun. Pero siguro, baka isang taon na yung nakalibing doon. Isipin mo yung yung hukay doon, nung dinadaanan namin kasi nung wala na talaga, hindi namin ma-recover ma-retrieve si Master Nemenso, dinala talaga namin. Pinurso namin na iibak. Wala, no choice, walang ibang daanan eh. mahirap. Mahirap talaga. Yun yung pinaka-rinse line na mas mabilis ang mobility namin. Na tactical yun. Pero yun pala, may tinanim pala. Buti lang sa amin hindi nangyari yun. Sa kanila, grabe. Nakita ko nga, mga ibang siguro dahil maaga pa eh. Mga nasa alas 8 pa lang eh. Kasi kami, na-engage kami doon sa pwesto na yun hanggang occupy mga mag alas 9. And after 9 o'clock, yun, sumabog. Akala ko may canyon ba? Wala naman, hindi naman kami din ni Sir Digos na nag-request ng canyon. Yun na pala yun. Yun, hanggang nagsisearch kami doon sa encounter site namin, ang luwang talaga. Kampo. Hindi siya pinto. Hindi, siguro ino-occupy yun. Kasi siyempre, baka, kasi nga ang info, nag-regroup. Kasi magkakaroon nga ng plenum yan eh. Magpiplenum yan sila kasi malapit ang anniversary nila, December 26 eh. Nangyari yun December 12, 2012 din. Yung time na yun, na-disgrasya si Lit Nemenso. Oo, kasi meron, yun, pag kasama namin yun, kahit sa hulo pa noon, maglakad yun, mayroon yung helmet at hindi yan siya mag-operate na walang Kevlar at saka Best. si Master Nemenso. Pero ang nangyari, yung putok kasi na tatlo na narinig ko, dito sa pantog at saka sa liig yung tama niya umiwas dito sa plate. Ayun. Kasi nung na yun, bago ako dumikit sa kanila, may nakita na akong doon, yung parang mga tracking ba. Kasi sila sa right side, ako pinilit ko talaga kung saan yung pinunta ni Master Nemenso. Sinundan ko na lang din yun.
Kasi may naka-advance na din na 4 sa kanila eh, na tropa. Eh, yun yung dinikitan ko na. Dinikitan ko na. Si Master Mugot, kasama ko yan. Nilawin. Kasi kung hindi natin gawin ito, pilit kita dre. Mabante talaga. Pinusigi, 4 lang kami talaga, nagpupursigi. Sila sumusunod na lang yan. Sektor nyo, kaliwa kanan lang, basta kami lang sa harap, bahala na. Kasi maliit lang yun. Bakit? Maliit, dahan lumalaki. Oo, kasi ang iniisip ko, nandun kasi yung gigil ko ba na may ramdam ko na. Nung sinabi nila si Master Nemenso, ramdam ko na yun. Eh ako, ganyan talaga ako. Pag maramdaman ko na, para din akong maano ba. Oh, ilang beses na yung nangyayari. Ilang beses.